At lagi akong nakikinig sa magaganda kasi ang mga kwentong napapakinggan ko rito. At lagi akong nakaka-relate sa mga pinagdadaanan ng mga letter senders. Pakiramdam ko, kapag karamay nila ako sa mga mahihirap o emosyonal na sitwasyong pinagdadaanan nila, hindi ko aakalaing darating din ang tamang panahon para ako naman ang magbahagi ng karanasan sa programang ito. Sa totoo lang, kontento na akong pakinggan na lang ang mga kwento. Pero dahil sa nangyari sa pamilya namin, naisip kong maganda rin sigurong marinig din ng mga kapwa listeners ko ang sarili kong kwento. Sarah, Han, tikman mo yung niluto ko. Pinaghirapan ko yan. Sana magustuhan mo. Wow! Ang sweet naman talaga ng asawa ko. Pinagluto pa talaga ako. Sige na, sige na. Tikman ko nga. Tikman ko nga yan. Alam ko kasing paborito mo yung adobo eh. Kaya ito, pinag-aralan ko kung paano lutuin. Mm. Han, okay yung adobo mo ngayon ah. Ngayon ka lang ba talaga nagluto nito? Oo nga. Bakit ba ayaw mo maniwala? Ikaw, Han, ha? Inuuto mo ako, ha? Ang gusto ko sana yung honest reaction mo. Totoo nga, Wilbert. Nasarapan nga ako sa luto mo eh. Pwede ka na palang magluto dito sa bahay. Salamat, ha? Pero sana lang magustuhan ng biyenan ko yung luto ko. Aba oo naman. Ikaw talaga? Bakit ba kasi lagi kayong nag-aaway ni Mama? Minsan nga, magkasundo naman kayo eh. Hindi naman ako yung nang-aaway sa kanya eh. Lagi ko nga sinusuyo. Siya yung umaaway sa akin. Siguradong magugustuhan niya yung niluto mo. Teka, sandali, tawagin ko lang si Mama para matikman din niya. Wag na. Baka kung ano pang sabihin yun sa luto ko eh. Ginawa ko lang talaga to para sa'yo. Yun nga, mas marami pang masasabi si Mama sa'yo kung nagluto ka lang para sa akin. Sige na, tatawagin ko na. Ma? Ma? Punta muna po kayo dito sa kusina. Nagluto po si Wilbert. Oh, nagpapahinga nga ako sa sali. Istorbo niyo naman ako. Ano na naman bang problema ninyong dalawa ha? Ay, wala pong problema. Pinapatikim ko lang po sa inyo yung niluto ng asawa ko. Pambihira naman oo. Inistorbo niyo ako para lang dyan. Siya, sige na. Tikman ko na yan. Masarap ah. Masarap yung sinigang. Mama, hindi po sinigang yung niluto ko. Adobo po yan. Ay, alam ko. Yun nga yung punto ko. Ang lakas pa ng loob mong magluto at istorbohin ako. Hindi naman pala masarap yung adobo mo. Ma, wag naman po kayong ganyan magsalita. Pinaghirapan po yan ng asawa ko eh. Ay nako, wala akong pakialam. Kumpara sa dating nobyo mo. Abay, di hamak namang magaling talaga magluto yun. Mas gwapo pa. Mama, hindi niyo naman po kailangan magkumpara. At bakit hindi? Kung sa gusto kong pagkumparahin silang dalawa ano magagawa mo? At hindi rin naman hamak na mas gwapo talaga yun. Kaysa dyan sa napangasawa mo. Tama na po yan, Mama. Tinawag ko lang naman po kayo para tikman yung luto ni Wilbert. Ang dami niyo namang sinabi. Basta ako'y nagsasabi lamang ako ng totoo. Wala pa sa kalingkingan ng dati mong nobyo yung napangasawa mong yan. Sana nga yun na lang ang pinakasalan mo at hindi yan. Mama, kasal na po ako kay Wilbert. Pwede po bang mag-move on na lang kayo? Ay nako, hindi. Kahit anong mangyari, siya pa rin ang gusto ko para sa'yo. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi kayo nagkatuluyan eh. Kung ako lang ang masusunod, mas gusto ko pang magkabalikan na lang kayo. Bago pa man kami ikasal ni Sarah, hindi na itinago sa akin ang biyenan kong ayaw niya talaga sa akin. Halos hindi niya ako kinakausap kapag dumadalaw ako sa bahay nila at lagi siyang nagpaparinig na gusto lang niya para sa anak niya ay yung ex ni Sarah. Hindi ko rin naman siya masisisi. Kung hindi ako nagkakamali, naging matagal din ang relasyon ni Sarah sa ex niya.
Hindi rin naman nakakapagtakang naging close ko ang biyanan ko rito. Kaya ganun na lang ang galit niya sa akin. Kaya lang naman naghiwalay si Sarah at yung ex niya dahil ayaw lang na sumama ni Sarah noong niyayaya siya nitong pumunta at magtrabaho sa ibang bansa. Kumbaga, bigla na lang akong sumulpot sa buhay nila. Kaya mahirap siguro para sa biyanan ko na tanggapin ako. Pero kahit naiintindihan ko naman siya, hindi ko pa rin maiwasang masaktan sa mga ginagawa niya sa akin. Uy, Wilbert, bakit ba ayaw mong lumabas ng kwarto? Nandyan yung mga bisita ni Mama, oh. Wag na muna. Dito na lang muna ako. Ikaw na muna yung mag-asikaso sa kanila. Kaya ko naman gawin yun mag-isa. Kaya lang, baka hanapin ka ng mga bisita ni Mama. Di naman nila ako hahanapin eh. Di naman nila ako kilala. Tsaka, hindi naman siguro sila interesado sa akin. Wilbert, kahit na, nakakahiya pa rin yun. May mga bisita tayo eh. Sige na, magpakita ka na rin sa kanila. Alam mo, Sarah, parang ang bango-bango mo ngayon. Sus, Wilbert naman eh. Iniiba mo yung usapan, ayaw mo lang talagang lumabas ng Hindi nga. kwarto. Totoo naman yung sinasabi ko eh. Ang bango-bango mo ngayon. Anong pabango ba yung gamit mo? Hindi ako yung naaamoy mo. Damit ko yun. Bumango dahil dun sa nilagay ko sa damit nung naglaba ko kahapon. Talaga? Ayos yan na. Yan na yung lagi mong gamitin kapag naglalaba ka. Ano nga pala yung Fabcon na ginamit mo? Charm Fabric Conditioner. Damit ay may bangong kabloom. Oo, yan pala yun. Kaya pala yung mga damit natin, ang bango. Pati yung damit ko kanina. Salamat, Han, ha? Walang anuman. Kaya mabalik tayo sa pinag-uusapan, ha? Bakit ba ayaw mong lumabas dito sa kwarto? Sarah naman eh. Huwag na nating pag-usapan yan. Hayaan mo na lang ako. Okay lang ako dito. Nararamdaman kong hindi ka okay. Ano bang problema? Aminin mo na nga sa akin. Nang dahil ba to kay Mama? Alam mo naman pala eh. Bakit tinatanong mo pa? Ipapahiya lang ako ng nanay mo sa mga bisita niya. Wilbert, kilala mo naman si Mama, 'di ba? Ganun lang talaga siya. Ang akala ko naman, nasanay ka na. Ayoko sanang sabihin to sa'yo pero hindi niya nga dapat kinakasanayan yan eh. Nakakasakit kasi siya ng damdamin. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo, pero kasi kinausap ko naman siya eh. Maghintay ka lang ha. Marirealize din niya na mali yung ginagawa niya. Kailan pa kaya mangyayari yun? Ilang taon na rin tayo nakatira dito sa bahay niya eh. Hanggang ngayon, di pa rin siya nagbabago. Han, syempre, matanda na rin si Mama. May pagkakulit na rin yan. Ang tingin niya, walang mali sa ginagawa niya. Pero konting pasensya lang talaga. Nakikinig naman siya sa akin eh. Ewan ko. Basta ako, hindi na lang ako aasa. Kahit dati pa naman, ayaw niya talaga sa akin eh. Honey, wag mong isipin yan. Paano hindi ko iisipin eh, yun naman yung lagi niyang sinasabi sa akin. Mas gusto niya yung ex mo kaysa sa akin. At ilang beses ko ring sinasabi sa'yong huwag kang magpa-apekto sa kanya. Huwag mong pinapansin yung mga pangit na sinasabi sa'yo ng ibang tao. Pero hindi naman ibang tao to eh. Yung nanay mo yung pinag-uusapan natin dito. Kung hindi niya ako tanggap eh, di parang walang silbi na rin yung pagiging asawa ko sa'yo. Siguro nga, mas magandang yung ex mo na lang yung nakatuluyan mo. Wilbert, ayokong marinig ulit yan sa'yo ha. Huwag mong maliitin ang sarili mo. Matagal nang natapos yung tungkol sa amin ng ex ko. At ikaw na yung laman ng puso ko, honey. Ikaw ang pinakasalan ko. Dahil ikaw lang ang mahal ko. Kahit na alam kong mahal na mahala naman ako ng asawa ko, hindi ko pa rin maiwasang hindi isipin yung mga sinasabi ng biyanan ko sa akin. Kung minsan parang gusto ko nang sumagot kapag nagpaparinig siya. Pero syempre hanggat maaari, ayokong magkaroon ng problema. Nakikitira lang naman ako sa bahay nila. Kaya wala rin akong karapatang maglakas ng loob na pumalag sa kanya.
Lagi na lang nasisira ang araw niya kapag nakikita niya ako. Pero hindi dahil merong isang taong nagbabalik sa buhay nila. Kaya mukhang gaganda na ang araw niya. Sarah! Anak! Ay, naku! Halika rito, bilis! May bisita tayo. Ay, naku, matutuwa ka kapag nakita mo siya. Ito naman si Mama. Masyadong excited. Sino kaya yung bisita at kailangan niya pa akong tawagin? Baka kamag-anak niyong galing ng ibang bansa. Sobrang excited ng nanay mo eh. Hindi. Kung kamag-anak namin yung dumating, dapat alam ko yan. Tara na nga, halika. Punta na natin sila. Teka lang, bakit pati ako kasama pa? Ikaw lang naman yung tinawag ni mama eh. Wilbert, napag-usapan na natin to, 'di ba? Kahit ano pang sabihin ni Mama sa'yo, wag mo na lang pansinin. Sa tingin mo ba, ganun lang kadaling gawin yun? Palibhasa, hindi naman ikaw yung pinariringgan ng nanay mo eh. Pero hindi naman pwedeng habang buhay ka na lang magpapaapekto sa ginagawa niya, 'di ba? Sige na, wag na natin tong pagtalunan. Ay, naku, andyan na pala si Sarah. Anak! Nakikilala mo ba kung sino yung bisita natin ngayon? Oh, Ay, ano, Rex? Ikaw ba yan? Grabe, ang tagal na nating di nagkita ah. Oo nga eh. Kaya nga pag-uwi ko galing US, kayo kagad yung dinalaw ko. Para makita naman tayo. Ano, kumusta ka naman? Ay, eto, ayos naman. Happily married na ako. Ay, asawa ko nga pala, si Wilbert. Han, si Rex? Ano ko? ay sus! Ako naman, bakit hindi mo na lang diretsahin yung asawa mo? Sabihin mo na, si Rex yung dati mong nobyo. Si Tita Linda talaga oh. Hanggang ngayon napakataklesa pa rin. Hindi pa rin kayo nagbabago. Wilbert, tama ba? Pare, Rex nga pala. Ikaw pala yung ex ni Sarah. Ngayon lang tayo nagkita. Kailan ka pa dumating dito sa Pinas? Kahapon lang. Naging close na rin kasi ako sa pamilya ni Sarah. Kahit na matagal-tagal nang natapos yung relasyon namin, importante pa rin sila sa akin. Oo nga pala Sarah. Nakikiramay nga pala ako. Hindi ko na nabutan ng papa mo. Oo nga pero ganun talaga ang buhay. Ang mahalaga, nakauwi ka ng safe dito sa Pilipinas. Naks naman, oo. Nakakakilig kayong dalawa, ano? Hanggang ngayon napaka-sweet nyo pa rin sa isa't isa. Sana talaga kayo na lang ang nagkatuluyan no? Mama, tumigil na nga po kayo. Matagal na pong tapos yung relasyon namin ni Rex. May asawa na po ako. Oo nga naman tita. May mga kanya-kanyang buhay na po kami ni Sarah. Tsaka, nakakaya naman po kay Wilbert. Ay nako, hayaan mo yung isang yan. Sasabihin ko kung ano ang gusto kong sabihin. Abay talaga namang mas lamang ka ng dihamak kaysa dyan sa napangasawa niya. Mama, tama na po. Sumusobra na po kayo. Ay nako, hindi. Sinasabi ko lang yung totoo. Di ba't ikaw, nakarating ka ng Amerika, napagawa at napaganda mo yung bahay ninyo. Abay samantalang itong manugang ko, nakikitira pa sa akin. Ma, Talaga naman. kaya lang naman po ako tumira dito sa inyo dahil yung gusto nyo, hindi humiwalay si Sarah sa inyo. Kung tutusin may titirhan naman po kami Ay mag-asawa nako, pwede ba? Huwag kang makisabat dyan. Hindi ka naman kasali sa usapan Tumigil na nga kayo. Pwede bang wag kayong mag-away sa harapan ng bisita natin? Nakakahiya Tsaka mama naman, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na nga kami ni Rex? Kaya wag ka nang umasa. Respetuhin mo naman yung asawa ko. Noon ko lang napatunayang ganun pala talaga katindi ang pagmamahal ng asawa ko para sa akin. Yun lang yata yung oras na nakita kong nagawa niyang kumprontahin ang nanay niya para ipagtanggol ako.
Ayoko namang nagkakagulo silang mag-ina pero aaminin kong masaya din sa pakiramdam na ipinaglaban ako ng asawa ko at ayaw din niya akong naaapi. Pero syempre, hindi porket na pagsabihan na siya ng anak niya ay titigil na at magbabago na ang tingin ng biyanan ko sa akin. Baka nga dahil sa nangyari ay lalo pa siyang magtanim ng galit at lalo pa niyang ipamukha na mas karapat dapat ang ex-boyfriend ng asawa ko na makatuluyan ng anak niya kesa sa akin. Magmula nang dumalaw si Rex sa bahay, napapadalas na rin ang pagbisita niya sa amin. Siyempre tuwing nandyan siya, tuwang-tuwa ang biyanan ko at kinukumpara na naman ako sa kanya. Tinitiis ko na lang para wala ng issue at isa pa, hindi ko rin naman magawang mainis kay Rex kahit na siya pa ang ex-boyfriend ng asawa ko. Hindi ko maramdamang magselos dahil alam ko namang mahal ako ni Sarah at maayos din naman siyang makisama sa akin. Hindi niya rin pinaparamdam sa akin na merong kompetisyon sa aming dalawa. At dahil palagay na rin ang loob namin sa isa't isa, dumating din yung araw na niyaya niya ako para mag-inuman. Ayos ka palang kasama, Wilbert eh. Ang lakas mo palang uminom. Nakakailang bote ka na oh. Di naman pare, napasarap lang yung inuman natin. Matagal na rin kasi akong hindi umiinom eh. Alam ko na kung bakit ngayon ka na lang ulit uminom. Bakit? Pinagbabawalan ka ng asawa mo, no? Oo. Paano mo naman nalaman yun? Ikaw talaga oh. Nakainom ka lang. Nakalimutan mo ng ex ako ng asawa mo. Ganyan din si Sarah sa akin noon. Ayaw niyang umiinom ako. Kahit pala dati, ganyan na siya. Medyo nakakainis. Pero para rin naman sa kalusugan ko yan. Kaya ganyan siya ka-stricto. Alam mo pare, mapagmahal talaga yung asawa mo. Kaya wag mo talaga siyang sasayangin. Alam mo kung hindi lang ako pumunta ng ibang bansa, siguro ako na yung... ako na yung... Pare, kalimutan mo na lang yung sasabihin. Siguro ikaw na yung asawa niya ngayon, ganon. Ayos lang Rex. Tanggap ko naman yung totoo eh. Kung hindi ka pumunta sa US, baka hindi kami nagkakakilala ni Sarah. Mukhang sobrang apektado ka naman talaga sa mga sinabi ni Tita Linda sa'yo ah. Naku pare, hayaan mo na lang yun. Ganon talaga siya. Ay, okay lang naman. Kahit naman bago pa kami ikasal ni Sarah. Ganyan na yung treatment niya sa akin. Nasanay na lang din ako. Pero pare, nakikita ako sa'yo ha. Nasasaktan ka ba rin? Aminin naman natin, grabe naman kasing magkumpara tong si tita. Kung alam lang niya kung ano talaga yung nangyayari sa akin ngayon. Bakit pare? May problema ka ba? Parang okay naman yung buhay mo ngayon. Anong okay ka dyan? Tiyo, sasabihin ko sa yung totoo, Wilbert. Makinig ka. Nawalan talaga ako ng trabaho sa US. Huwag mo nang tanungin kung bakit. Basta, nahirapan ako maghanap ng trabaho ulit. Wala na akong pera. Kaya nga eto, umuwi na lang ako.
Wilbert, totoo ba talaga yung sinabi mo tungkol kay Rex? Baka naman nagbibiro lang siya nung nagkwento siya. Hindi, Sarah. Seryoso talaga siya. Totoo yung kwento niya. Kaya lang, hindi ko pala dapat sinabi sa'yo. Nakokonsensya tuloy ako. Okay lang yun. Maganda na rin na alam ko yung tungkol dyan. Para kung sakaling manghingi siya ng pera sa amin, at least hindi na ako magugulat. Kung sakaling humingi siya ng pera sa'yo, bibigyan mo ba? Oo naman. Tutulungan ko pa rin naman siya eh. May pinagsamahan pa rin naman kami. Pero syempre, yung mabibigay ko lang kung ano lang din yung meron ako. Ay nako, kalokohan yung sinasabi mo, Wilbert. Hindi totoo yan. Ay, ma, nandyan po pala kayo. Nakwento lang po sa akin ni Wilbert kung ano po yung napag-usapan nila ni Rex nung nag-inuman sila. Gumagawa lang ng kwento yung asawa mong magaling. Gusto lang niyang siraan si Rex. Palibhasa kasi, kahit saan mo tingnan, abay lamang na lamang sa kanya yung dati mong nobyo. Hindi po ako gumagawa ng kwento, ma. Nagsasabi po ako ng totoo. Bakit po ba ganyan kayo sa akin, ha? Parang hindi na ako naging tama para sa inyo eh. Lahat na lang ba ng ginagawa ko pinagdududahan nyo? Lagi nyo na lang bang mamaliitin yung pagkatao ko? Hindi na talaga ako nakapagpigil nung mga oras na yon. Kung hindi pa ako inawat at pinakalma ni Sarah, baka tuloy-tuloy pa rin ang pagsasalita ko at paglalabas ko ng sama ng loob sa nanay niya. Sumusobra na kasi talaga siya at hindi ko naman kasalanan kung nagkakaroon na ngayon ng problema yung lalaking paborito niya para sa anak niya. Wala akong galit kay Rex, pero ayoko nang ipinaparamdam sa akin na mas lamang siya kesa sa akin. Pagod na ako sa lahat ng mga panlalait sa akin ng biyanan ko. Sarah, bakit? Ano ba nangyari? Bakit parang nagkakagulo dito? Wilbert, sina Mama at si Rex, nagkasagutan kasi sila. Nag-aalala lang talaga ako kasi baka kung anong mangyari kay Mama eh. Ano? Bakit sila nagsasagutan? Wag mo sabihing pumunta nga dito si Rex para mangutang. Yun na nga yung dahilan kung bakit sila nag-aaway eh. Nagbigay na kasi ako kay Rex. Pero pati si Mama, hinihingan niya pa. Wala rin naman akong pera. Wala ring pera si Mama. Wilbert, giran mo sila. Obserbahan lang muna natin. Alam mo namang hindi rin kami magkasundo ng nanay mo eh. Mahirap kung makikialam ako. Tita Linda naman, nagmamakaawa ako sa inyo. Kahit konting halaga lang, bigyan niyo naman ako. Please. Abay, wala nga akong pera dito, iho. Bakit ba ang kulit-kulit mo? Nabigyan ka na ng pera ng anak ko, hindi ba? Oo nga po. Pero kulang pa rin po yun eh. Abay, bakit ba hindi ka makontento sa kung ano lang yung kayang ibigay sa'yo? Saka, ano bang nangyayari sa'yo nakakagulat ka naman? Bigla-bigla ka nang hihingi. Ang akala ko ba'y marami kang pera? Wala na po akong oras para magpaliwanag sa inyo, tita. Tsaka hindi po ako nangihingi, nangungutang po ako. Babayaran ko naman po yun eh. Jesus! Ilang beses ko nang narinig yung ganyan. Babayaran daw yung inutang. Pero tatakas din naman. Tita Linda naman eh. Kilala niyo naman ako eh. Bakit ayaw niyo maniwala sa akin? Akala ko ba ako yung gusto niyo para sa anak niyo? Ay nako dati yon. Ang akala ko kasi marami kang ipon. Abay bakit ngayon biglang naghihirap ka na? Siyempre pagka ganyan ayoko rin sa'yo. Hindi ako magtitiwala sa taong dukha na kagaya mo. Ganyan pala talaga yung ugali niyo, no? Kapag wala ng pera ang isang tao, minamaliit niyo na. Tatapak-tapakan niyo na. Hindi na ako nagtataka kung bakit hindi niyo kasundo yung manugang niyo. Hoy! Aba, yung problema namin na manugang ko, wag mong pakialaman. Ang problemahin mo yung sarili mo. Uuwi-uwi ka rito ng Pinas, tas wala ka naman palang pera. Kapal naman ang pagmumukha mo. Nako, wala na akong bilib sa'yo. Yung mga taong may pera lang pala ang pinapaboran nyo. Masama talaga ugali nyo. Ang dapat sa inyo, makaramdam din ng hirap para matuto kayo ng leksyon.
Babastos to ah. Rex, pare, mukhang nasabi mo na rin lahat ng nasa loob mo eh. Baka pwedeng itigil na natin to. Hindi pare, hindi. Hindi pwede itong ginagawa niya sa akin. Tingnan mo yung pagkatao ng matandang yan. Dati akong paborito niyan eh. Pero ngayon ano? Dahil inuutangan ko siya dahil wala na akong pera. Napakalit na ng tingin niya sa akin. Naiintindihan naman kita dyan, Rex. Kaya lang, wala nga siyang pera. Wala rin siyang maibibigay sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, sa iba ka na lang mangutang. Hindi Wilbert. Hindi ko mapapalagpas yung mga sinabi niya sa akin. Naapi ako eh. Kung ikaw, hinayaan mo lang na insultuhin ka lang niya. Sa akin hindi pwede yun. Pero wala na tayong magagawa dun, pare. Yun na talaga yung ugali ng biyenan ko eh. Nasasayang lang yung oras mo dito. Kung ako sa'yo, maghanap ka na ng paraan kung paano ka magkakapera. Kesa yung ganitong, nanggugulo ka rito. Ako pa yun ang gugulo dito ah. Pare naman. Ako na nga yung inapinambiyanan mo eh. Ako pa yung sisisihin mo. Hindi ba dapat tayong dalawa yung nagkakampihan Di dito? naman usapan ng kampihan to eh. Ang sinasabi ko sa'yo, nagkakagulo na sa amin. Ilang beses nang sinabi sa'yong wala siyang pera. Sana tumigil ka na. Mabuti sana kung tinanggihan lang niya ako eh. Pero hindi pare, hindi. Ininsulto pa niya yung pagkatao ko. Sumusobra na yung biyanan mo eh. Tumatanda yata ng paurong yan eh. Sarah, ikaw na kang bahala dito sa bastos na to. Pwede bang tumigil na kayo? Rex, umalis ka muna dito sa bahay. Nang dahil sa'yo naninikip yung dibdib ng nanay ko eh. Tulungan niyo muna akong dalhin siya sa ospital. Kapag may nangyaring masama sa kanya, kayong dalawang sisisihin ko eh. Masama pa rin ang loob ko sa lahat ng mga ginawa at sinabi ng biyanan ko sa akin. Pero hindi naman ibig sabihin noon ay hahayaan ko na lang siyang mapahamak. Agad-agad kong dinala sa ospital nang walang pag-aalinlangan. Ano pa man ang problema naming dalawa, gagawin ko pa rin ang lahat para tulungan siya. Buhay na ng isang tao ang pinag-uusapan dito. Kaya kailangan kong isang tabi muna yung galit sa puso ko. Medyo nainis lang ako nung una dahil hindi man lang kami tinulungan ni Rex pero wala na akong oras para makipagtalo pa sa kanya. Pagkatapos kong maidala ang biyanan ko sa ospital, saka ko lang na-realize na kahit pala masama ang loob ko sa kanya, ay nakaramdam pa rin ako ng pag-aalala para sa kaligtasan niya. Sarah, kumusta na si Mama? Huwag kang mag-alala. Safe na rin si Mama. Ang sabi ng doktor, kung hindi naman magkakaroon ng problema, pwede na siyang makalabas bukas. Nagkamalay na ba siya? Oo, nakausap ko na nga kanina eh. Nakatulog lang at nangihina pa. Pero nagsabi siya na gusto raw niyang makauwi. Mabuti naman kung ganun. Sorry nga pala sa inasal namin ni Rex ha. Wala eh, nadala na rin ako ng emosyon nung oras na yun. Naiintindihan ko naman eh. Pero sana, sa susunod, konting ingat naman. Alam niyo namang matanda na si Mama eh. Hindi na pwede sa kanyang malagay sa ganong klaseng stress. Okay. May balita ka ba kay Rex? Ito, kaka-message na lang sa akin. Humihingi ng sorry. Hindi ko muna ni-replyan. Naiinis ako sa kanya eh. Siguro wag na muna natin siyang isipin ha. Intindihin na lang natin kung ano yung pinagdadaanan niya. Naiintindihan ko naman siya. Kaya lang, hindi niya kailangan manggulo, Wilbert. Tutulungan ko naman siya eh. Sa abot ng makakaya ko. Huwag lang siyang makulit. Ang nakakabuisit pa, bigla na lang siyang umalis. Hindi pa niya tayo tinutulungan. Baka nadala lang siya sa mga sinabi ni Mama. Pero hindi naman to yung tamang oras para pag-usapan natin yan. Magpahinga ka na muna.
Ako na yung magbabantay kay mama. Pero, Wilbert, honey, maraming salamat ha. Ha? Bakit mo naman ako pinapasalamatan? Ako nga yung dahilan kung bakit nasa ospital si mama ngayon eh. Wag mong sisihin yung sarili mo. Pinagtatanggol mo lang din naman si mama kay Rex noon eh. Tsaka, nagpapasalamat ako sa'yo kasi kahit na masama rin ang loob mo kay mama, ginawa mo pa rin ang lahat para madala agad siya sa ospital. Walang ano man yun. Yun naman talaga yung dapat kong gawin bilang manugang. Sarah, anak. Nandiyan ka ba? Mama, gising ka na pala. Nandito na po si Wilbert. Nandiyan na pala yung asawa mo. Bakit ba kung saan-saan pumupunta yan? Pumasok lang po kasi ako sa trabaho, ma. Hindi po kasi ako pinayagan ni boss na mag-leave eh. Kaya ngayon lang po ako nakapunta. Ay nako meron na ngang may sakit. Ayaw pang pumayag ng kumpanya ninyo. Hindi man lang marunong umintindi. Sorry rin po pala. Na-ospital pa kayo dahil sa akin. Hindi lang naman ikaw ang may kasalanan. Kaya wag mo nang sisihin yung sarili mo. As kasalanan nung isang tao. Oh, Mama, tama na po yan. Baka makasama po yan sa inyo. Huwag na po nating pag-usapan yan. Siya, sige. Wilbert, gusto ko rin sanang magpasalamat sa iyo eh. Dahil ikaw ang nagdala sa akin dito sa ospital. Ma, ginawa ko lang naman po dapat yung dapat gawin. Kaya salamat. Isa pa, iho. Gusto ko rin sanang humingi ng tawad sa lahat ng mga hindi magagandang nasabi ko sa'yo noon. Saka, pangalawang buhay ko na rin siguro to. Kaya, gagawin ko na ang lahat para makabawi ako sa'yo, iho. Salamat po, ma. Sa totoo lang po, hindi ko na po masyadong iniisip yan. Ang mahalaga po sa akin ligtas po kayo. Pero masaya po akong malamang naintindihan nyo na po ako. Pwede naman po tayong magsimula ulit eh. Hindi ko aakalaing darating din pala ang panahon na magkakasundo ko rin ang biyanan ko. Marami pang nangyari bago niya naisip ang mga pagkakamali niya at pagsisihan ang mga ito, pero para sa akin, hindi na bali iyon. Ang mahalaga, maging okay na rin ang relasyon namin sa isa't isa. Hindi rin maitago sa akin ni Sarah ang kasiyahang nararamdaman niya dahil sa wakas, bati ng araw kami ng mama niya. Sa ngayon, wala pa kaming balita kung ano ang nangyari kay Rex. Gusto ko rin sanang humingi ng pasensya sa kanya dahil nagkasagutan kami nung huling pagkikita namin. At mas maganda sana kung makakapag-usap kami ng masinsinan. Kung sakaling lalapit naman siya sa akin, handa rin naman akong tumulong sa kanya. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa pagkakataong maibahagi ko sa inyo ang kwento ng pamilya namin. Nagmamahal, Wilbert.